Sa isang panayam, tinatanong ng mga reporter si Ginoong Salman, ang tanging nakaligtas sa pagpatay sa higanting mammoth na ikinagulat ng mundo. Sinabi ni Ginoong Salman na hindi ordinaryong mammoth ang halimaw at sa laki nito, walang ibang species na makakatayo laban sa mammoth. Kung mananatili itong ganito, pagkatapos ng 2 taon, 70% ng reserba ay magiging desyerto. Maaaring mawala rin ang mga herbivore at carnivore. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang mga salita, sinabi niya na hindi gumastos ng mga bala ang hukbo para patayin ang mammoth, ngunit may isang tao na lumitaw at tinalo ang mammoth. Tinalo niya ang halimaw na iyon nang walang armas. Agad na tinutulan ng mga reporter ang kanyang pahayag at iniisip na nag-iimbento siya ng kwento. Nang marinig iyon, umalis si Salman nang hindi nagsasalita sa MG's letter reporter. Pag-uwi niya, ang kanyang anak lamang ang kanyang aliw. Naniniwala pa rin ang bata na totoo ang kwento ng kanyang ama. Sinasabi niya sa kanyang anak ang lahat ng kanyang nakita tungkol sa ginawa ng tao para talunin ang higanting mammoth. Isang umaga, dahil sa hamon ng kanyang mga kaibigan, pumasok mag-isa ang isang bata sa mataas na paaralan upang haminin ang pinakamalakas sa paaralang ito. Takot na pumasok ang bata, at nang makita niya ang 3 bully, nagmukmak siya, kumuha ng kutsilyo mula sa kanyang bulsa, at hinamon ang 3 iyon, na nagpatawa sa kanila. Ngayon nagmukmak ang bata, humihiling na makita ang pinakamalakas sa paaralang ito, kaya seryoso na ang 3 iyon. Pagkatapos umalis sa paaralan, agad tinanong ng mga bully ang bata kung tapos na siya. Sinabi ng bata na hiniling sa kanya ng 3 bully na makipagkita sa pinakamalakas na tao sa ilog ng Toma mamayang gabi. Kung hindi niya tutuperan ang pangako, magkakaroon sila ng malaking problema. Kaya pumunta ang bata sa ilog ng Toma, sa gabi, lumitaw ang pinakamalakas at siya ay si Baki. Unti-unting lumalapit si Baki, hinugot din ng bata ang kutsilyo, ngunit nanghihina ito dahil sa presence ni Baki. Akala pa nga ng bata na mas maliit si Baki kaysa sa inaakala niya. Ngunit nang tanggalin ni Baki ang kanyang panlabas na damit upang ipakita ang kanyang matigas na kalamnan, nagulat ang bata. At ang mas nakakagulat pa, seryoso si Baki sa laban na ito na napagtanto ng bata na sa harap niya ay isang monumento ng labanan at hindi isang ordinaryong high school student. Bigla na lamang nawala si Baki, lumipat sa tabi ng bata, at sinampal ang puwit ng bata, na nagpabagsak sa kanya sa ilog. Ito ang unang pagkabigla ng bata, at ito ang sum-ira sa kanyang pangarap na maging pasaway. Ngunit pagkatapos paluin ni Baki ang puwit ng bata, nagkamayan sila at sinabi ni Baki na mula ngayon ay magiging kaibigan na sila. Sinabi niya sa bata na hindi na ito kailangang matakot sa mga bully dahil mayroon na siyang kaibigan na pinakamalakas sa mundo. Sa puntong ito, lumapit si Captain Stridem kay Baki para pag-usapan kung paano pinatay ng kanyang ama ang mammoth. Ang ibig sabihin nito ay nagpapadala ng hamon ang ama ni Baki sa kanyang sariling anak. Sinabi ni Baki na ito ay isang normal na ginagawa ng isang ama, ngunit sinabi ni Captain Stridem na ang labanan sa pagitan ng dalawa ay may kinalaman sa digmaan sa pagitan ng 2 bansa. Pagkatapos, galit na umalis si Captain Stridem. Sa gabing iyon, tinanong ng bata si Baki kung sino ang hahanapin niya para magpatuloy ng kanyang pagsasanay dahil lalaban siya sa pinakamalakas na tao sa mundo. Sinabi ni Baki na siya mismo ang gagawa ng kalaban para sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos ay sinimulan niyang mag-ensayo sa teknik ng shadow boxing, na siyang pinakapangunahing teknik ng mga praktisante ng boxing, ngunit dinala ito ni Baki sa ibang antas. Gumawa siya ng sarili niyang manika para sa shadow boxing. Sa harap ni Baki, tila may kalaban siyang nakikipaglaban sa kanya. Nadama ng bata na ang manika sa harap ni Baki ay si Iron Man Michael, na siyang kasalukuyang kampyon ng mundo sa heavyweight boxing. Sa sandaling ito, lumalaban si Baki na parang isang tunay na mandirigma, at siya ay natamba dahil sa dugo na lumabas sa kanyang ilong. Pagkatapos, dahan-daang lumapit si Baki para sipin ang leeg ni Michael upang tapusin ang laban, na nagdulot ng pagkabigla sa ibang mga bata at nagtanong kung bakit siya nasugatan habang nag-eensayo ng shadow boxing. Sinabi ni Baki sa bata na isipin niya ang maasim na uppercut sa kanyang mga kamay, na nagdulot ng pagtulo ng laway nila dahil sa excitement. Ito ang paraan para ma-stimulate ang utak upang magpatuloy ang isang bagay. Pagkatapos, sumama ang bata, si Zumi, kay Baki papunta sa kanyang bahay. Sa pag-uwi, nakita ni Zumi ang mga drawing at inskripsyon na nag-iinsulto kay Baki. Ito ay gawa ng mga taong hindi siya matatalo, kaya nilabas nila ang kanilang galit sa ganitong paraan. Sa dulo ng kalyeng iyon ay ang bahay ni Baki. Pagkatapos bumalik sa bahay, sinimulan ni Baki na mag-stretch para maghanda sa pagsasanay sa gabi at sinabi niya na ang karapat-dapat na kalaban para sa gabi na ito ay nasa basement na ito. Pagkatapos bumaba sa basement, sinabi ni Baki na ang kalaban na maaaring mas malakas kaysa sa oso, tigre, leon, at maging sa mammoth ay nasa harap niya. Pagkatapos niyang magsalita, nabangga si Baki sa pader, at napagtanto ni Zumi na ang kalaban ni Baki ngayong pagkakataon ay ang mantis sa loob ng kahon na salamin. Sa palagay ni Baki, ang mga insekto ang mga espesyalista sa solo na labanan.
Sa aspeto ng lakas kumpara sa realidad, ang lakas ng isang salagubang ay katulad ng pagdadala ni Zumi ng isang tao na may bigat na 200 kilogram mula sa bahay papuntang paaralan. Ang talon ng pulgas ay parang isang tao na tumetalon sa higit sa 10 palapag. Samantala, ang mantis ay isang mandirigma na bihasa sa labanan sa isang nangungunang uri ng nilalang. Gusto ni Bucky na gamitin ang kanyang puso at utak upang maisip ang isang mantis na may bigat na 100 kilogram. Ang mantis sa harap niya ay unti-unting lumalaki at nagsisimula na silang maglabanan. Tumetalon si Bucky para i-lock ang leeg ng mantis. Ngunit sa hindi inaasahan, gumalaw ito ng kanyang mga kuko pabalik at hinayla si Bucky pasulong. Sinipa ni Bucky ito sa mukha para makatakas, pagkatapos ay nagmamadali siyang atikihin ang mantis, ngunit nang siya'y pumiga upang putulin ang mga kuko nito, itinapon nito sa pasulong, na nagdulot sa kanya na mabangga ang kanyang ulo sa mesa. Kahit na ganon, patuloy pa rin siyang lumalaban. Matapos suriin ang mga galaw nito isa-isa, nakakita siya ng isang mahinang punto sa ilalim ng leeg ng mantis. Noong unang panahon, may isang monghe na nag-aayuno nang makita niya ang isang eksena kung saan ang isang maya ay nakikipaglaban sa isang mantis. Ngunit sa hindi inaasahan, tinalo ng maliit na insektong iyon ang isang ibon na mas malaki. Mula noon, sinundan niya ang mga galaw ng mantis at lumikha ng isang bagong sining ng martial arts na tinatawag na Toro-Kon. Ginagamit ni Bucky ang Toro-Kon para labanan ang mantis. Ipinagpatuloy nila ang kanilang labanan, at sa huli, si Bucky ang nagwagi, ang kanyang mga atake ay napakatumpak. Tumetalon siya paitaas, tinatamaan ang ulo ng mantis, at saka ito'y kanyang pinapatay. Nag-e-enjoy si Bucky sa laban, at sa huli, siya ang malinaw na nagwagi. Ang mantis na kanyang inisip ay nandoon pa rin, maliit pa rin. Sa isang hotel sa ilalim ng isang talon, pumunta doon si Captain Strightem para hanapin si Yujiro Hana, ang ama ni Bucky. Si Yujiro ay lumalangoy sa pool pataas ng 20 kilometro bawat oras, at ilang oras na siyang lumalangoy doon. Lumilitaw siya na parang isang lumilipad na isda na may matibay na katawan. Pumunta sila sa isang pribadong kwarto para pag-usapan kung paano tinalo ni Bucky ang imahinaryong mantis na may bigat na 100 kilogram, na siyang hamon ni Bucky kay Yujiro. Nang marinig ito ni Yujiro, malakas siyang tumawa at nagsabing hindi maaring ikumpara ang mga imahinaryong labanan sa mga tunay na labanan. Ngayon ay ang araw na ang Pangulo ng US ay sinasamahan sa parada nang biglang patayin ang mga kamera. Nang muling buksan ang mga ito, bigla nilang natuklasan na ang Pangulo ay nakidnap. Ayon sa dashcam, ang kidnapper ay isang Asyano at dinala ang Pangulo sa loob ng isang restaurant. Ang taong nagkidnap sa Pangulo ay si Bucky. Sinadya ni Bucky na kidnapin ang Pangulo para hilingin sa Pangulo ang isang bagay, na ilagay siya sa Arizona State Prison sa US dahil alam niya na ang lahat ng ito ay kilala bilang ang muscle monster na nakakulong doon. Kung tumanggi ang Pangulo, agad papatay ni Bucky ang Pangulo sa mismong lugar na iyon, na nagdulot ng takot sa Pangulo at tinanggap ang kondisyon. Tinawagan ng Pangulo ang mga bodyguard sa labas para asikasuhin ang sitwasyon. Hindi nagtagal, lumitaw si Bucky sa korte at ang kanyang sentensya ay ikulong sa Arizona State Prison, na may pinakamaraming bantay sa Estados Unidos. Ang mga preso na nakakulong dito ay lahat malalakas ang katawan. Matapos dumaan sa lahat ng mga pagsusuri, dinala si Bucky sa hepe ng preso para mag-usap. Dinala siya sa kanyang kwarto, na nakakagulat sa preso, may isang napakaluho na kwarto na puno ng mahalagang alak na pag-aari ng lahat ng ito. Tinatamasa ni all of it ang kanyang buhay dito habang nag-uusap. Nagmamadali si Bucky na atikihin ang lahat ng ito, ngunit hindi ito nag-aalala na nagulat si Bucky. Sinabi ng all of us na papayagan niya si Bucky na maging sa parehong kwarto bilang pangalawang pinakamalakas na preso. Dinala muli si Bucky sa kanyang selda nang bigla siyang ikulong kasama si Iron Man, Michael. Akala niya na siya ang pangalawang pinakamalakas, ngunit hindi pa siya kasama sa top 10. Ang isang lalaki na mahigit 2 metro ang taas na natutulog sa katabing kama ay nagulat kay Bucky. Iniisip ni Bucky na siya si Mr. Second, ngunit kinabukasan, mas lalo pang nagulat si Bucky nang makita niyang natutulog si Mr. Second sa broom closet. Ang pangalan niya ay John, at lumabas siya na nagsasabing ang isang mandirigma ay maaari lamang humiga kapag siya ay patay na. Sa sandaling iyon, dumating ang warden para sigawan ang lahat ng mga preso na lumabas at magtipon. Nagbigay siya ng mga utos habang naglalakad sa paligid upang ipakita ang kanyang karangalan sa kanyang mga preso, ngunit si John lamang ang malayang nakakagalaw. Hindi lamang iyon, ngunit dahan-dahan din siyang kumukuha ng sigarilyo mula sa warden, na nagulat kay Bucky. Kahit na ang mga taong nagsalita sa kanya ay binugbog ng mga bantay ng bilangguan, ngunit si John ay napakilayas sa bilangguan. Ngunit ang kapangyarihan ay kasabay rin ng inggit. Ang isang malaking lalaki ay nakaupo sa harap ni John at hinahamon siya sa isang laban. Gusto niyang matalo muli sa kalye, at sa sumo, hindi siya kailanman natalo mula sa Japan hanggang sa Amerika.
Sa pagkakataong ito, binasag niya ang kanyang kutsara at kailangang ipakita ang kanyang lakas, ngunit si Mr. Second ay dininig din ang kutsara, na nagdulot ng pagkabali nito, na nagpagalit sa lalaki at binagsak ang mesa kay John. Ang mga bantay ay may hawak na mga baril upang supulan ang lalaki nang kunin ni John ang baril mula sa isa sa mga bantay upang ibigay ito sa lalaki at hinamon siya na barilin siya sa ulo. Noong malapit nang pumutok ang lalaki, sinipa niya ang singit ng lalaki, na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Hindi nasiyahan ang lalaki sa estilo ng pakikipaglaban ni John, kaya tinanggap ni John ang hamon ng lalaki para sa isang laban sa sumo. Pumunta sila sa sports hall upang simulan ang laban. Nandoon din ang tatlong bantay upang manood ng isang aksyon sakaling magkaproblema. Nagmamadali si John na hawakan ang lalaki upang hindi siya maiahon. Sa puntong ito, sinampal niya ang tenga ng lalaki, na nagdulot sa kanya na mawala ng kanyang mga pandama. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga buhok upang atakehin ang tenga ng lalaki, na nagdudulot ng kawalan ng kanyang balanse. Agad na nahulog ang lalaki, gusto niyang bumangon upang ipagpatuloy ang laban, ngunit sa laban na ito, siya ay natalo. Nagyusi si John at umalis habang ang lalaki ay pinapatawan ng parusa ng bantay. Kakalabas lamang ni John sa kwarto nang makita niyang naghihintay sa kanya si Bucky. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang bantay upang pilitin si Bucky na lumipat. Ngunit hinawakan ni Bucky ang bakal na bar ng bantay at binago ito sa parehong paraan na ginawa ni John sa kutsara. Ito ay nangangahulugan na nagpapadala si Bucky ng hamon kay Mr. Second. Pagkatapos ay kinulong siya gamit ang kanyang mga daliri at inilagay sa isang pribadong kwarto. Sa gabing yun, palihim na nagdala sa kanya ang matandang lalaki ng tinapay at sopas. Sinasabi niya kay Bucky ang kwento ni John. Lumalabas na si John ay ang presidente ng isang isla sa Timog Amerika na may populasyon na humigit kumulang 20,000. Siya rin ay isang pirata at nagnakaw ng iba pang mga marangyang bangka, ngunit napagtanto niya na ang kanyang isla ay masyadong mahirap at kulang sa mga pangangailangan. Kaya nais niyang baguhin ang buong isla. Mula sa murang edad, siya ay sinanay sa martial arts at pagkatapos ay itinuro niya ang martial arts sa kanyang mga kasamahan upang sila ay makalaban sa mga atake mula sa labas ng walang mga armas. Noong araw na iyon, nang ang presidente ng Estados Unidos ay nag-uusap tungkol sa isang plano na gamitin ang mga bomba upang wasakin ang islang yun. May isang lalaki na lumitaw sa likod ng presidente at inutusan ng mga bantay na humarap sa pader o kaya'y babuliin niya ang leeg ng presidente. Siya ay si Lesson, na kasamahan ni John. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang isang live na video na nagpapakita kay John na nakatayo sa harap ng bahay ng presidente. Sinuri rin niya ang bawat sulok ng bahay pati na rin ang asawa at mga anak ng presidente. Gusto ni John na paalalahanan ng presidente na kung siya ay maglakas loob na galawin ang kanyang tahanan, ang presidente ay magbabayad sa pamamagitan ng buhay ng kanyang pamilya. Pumunta rin si John sa bilangguan upang labanan ang lahat ng ito tulad ni Bucky. Hinahangaan din ng matandang lalaki ang katawan na hindi mapipinsala kahit ng mga sel ng cancer. Ito ay ang ama ni Bucky. May tatlong tao na sinusubaybayan ng pamahalaan ng lihim, si UJ Rue, Oliver, at sa wakas si John. Habang nag-uusap ang dalawa, may bantay na pumasok upang tanungin kung bakit sila nag-uusap ng pribado. Sinipa ni Bucky ang kanyang sombrero at sinabing ang pagpapahirap sa matandang lalaki ay magpapahinto sa pagtubo ng kanyang buhok. Nang marinig iyon, nais ng galit na warden na turuan si Bucky ng leksyon, ngunit sinipa niya ito palabas sa pasilyo, hindi tinatanggap ang pagkatalo. Patuloy na inaatake ng warden si Bucky gamit ang kanyang bakal na bar, ngunit sinipa ni Bucky siya sa leeg, na nagdulot sa kanya na mad-ulash at mahulog sa ibaba. Nakita yon, nagmamadali si Bucky na hawakan ang warden kahit na nagdudugo ang kanyang mga daliri. Sa puntong iyon, sinabi ni John kay Bucky na huwag pansinin siya at hindi na makakapagtiis pa ang warden, ngunit kayang-kaya pa rin ni Bucky na hawakan siya at hilahin siya paitaas. Matapos ang insidenteng iyon, iba na ang pananaw ng warden kay Bucky. Ang susunod na araw ay araw ng pagtatambak para sa konstruksyon ng kalsada at dahil sa napakagandang pangangatawan ni Bucky, malayo siya sa lahat kapag oras na para sa break ng tanghalian, umuupo siya kasama si Michael at nakikipag-usap sa kanya. Sinasabi ni Michael na pagkatapos niyang makalaya mula sa bilangguan, babalik siya sa profesional na heavyweight at nais niyang manalo sa susunod na kampyonato upang patunayan ang kanyang lakas sa lahat. Samantala, tinatanggap ng hepe ng warden ang mga suhol mula sa isang tao at nais niyang alisin si Michael upang hindi na siya makalaban ng profesional at higit pa. Natatakot din ang warden dahil sa tingin niya na hindi sila tutulungan ng malalakas na mga preso na gawin ito. Sinasabi ng hepe na handa na niya ang tatlong espesyal na sundalo. Kilala sila bilang isang perpektong trio kapag sila'y naglalaban ng magkasama, ang kanilang koordinasyon ay parang ngipin, labi, dila ng ating katawan. Dinala ang trio sa bilangguan, at tinanong nila si Michael na lumabas upang makipag-usap. Kapag nakita nila si Michael, iniisip nila na siya ay 3.2 na beses na mas malakas kaysa sa karaniwang tao na hindi nag-ensayo. Lumilipat ang trio sa tatlong sulok at sinisimulan na atikihin si Michael.
Hinahabol niya ang isa sa kanila, ngunit lalo lamang itong nagpapagod sa kanya at tuloy-tuloy siyang inaatake ng mga lalaking yun. Alam ni Michael na hindi siya kalaban para sa trio, kaya tumatakbo siya sa sulok upang maiwasan ang pag-atake mula sa likuran, pati na rin upang makitid ang saklaw ng kanilang atake. Ngunit kapag kumukuha ng posisyon si Michael, ginagamit din ng tatlo ang boxing upang labanan siya, na nagpaparamdam kay Michael ng takot. Pagkatapos ay inaatake nila si Michael ng sabay-sabay at sinasaktan siya ng malala, kahit gaano siya kabilis, maaari lamang siyang umiwas sa isang suntok, ngunit hindi niya kayang umiwas sa tatlo ng sabay-sabay. Pagkatapos, hawak ng isa sa kanila si Michael, at sinimulan ng natitirang dalawa na bugbugin siya ng sobrang lakas hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa puntong ito, halos natapos na nila ang gawain, at ang huling bagay ay putulin ang mga tendon sa kanyang braso upang hindi na siya makabalik sa ring kailanman. Ngunit sa sandaling iyon, lumilipad ang isang dart sa kanila at nagro-roll out si John mula sa isang madilim na ruta. Tumingala siya sa langit at naalala ang kanyang mga araw bilang pirata. Ang kanyang aura ay nagdudulot ng takot sa trio, ngunit hindi pa rin sila sumusuko at nagsisimulang bumuo ng isang formasayon upang ihanda ang kanilang sarili na labanan si John. Nagwawala ang trio na sipin si John sa mukha hanggang sa hindi na siya makapagsalita pa. Iniisip nila na ganun lang talaga si Mr. Second, ngunit bigla ang tumayo si John, kasabay ng dumaang hangin, na nagpapalakas sa inspirasyon ni John sa pakikipaglaban. Ginagamit niya ang lupa upang magpinta sa kanyang simbolo at sa kanya ini-stretch ang kanyang mga kalamnan upang ihanda ang sarili para sa laban. Sa oras na ito, naghihikayat ang trio sa isa't isa na mag-isa lang si Mr. Second, kaya nagpatuloy sila na bumuo ng isang formasayon. Iyon ang Invincible One, isang tao sa itaas, dalawang tao sa ibaba, at pinalilibutan si John na parang totoong bilangguan, ngunit hindi natatakot si John doon. Kapag ang dalawang tao sa ibaba ay nagmamadaling umatake, hindi sinasadyang umikot siya at sinuntok ang isa sa mga tao na lumilipad sa lugar ng tao sa itaas. Pagkatapos ay nahulog siya sa lupa, na nagdudulot sa ibang tao na agad na tumakbo palayo sa takot, at natatakot din ang tao sa itaas at dumulas pababa. Sa puntong ito, pumunta si Michael upang pasalamatan si John sa tulong. Ngumiti si John at sinabi na kami ay mga kasamahan sa kwarto, at ang pagtulong sa isa't isa ay natural lamang. Pagkatapos bumalik sa kanyang kwarto, iniisip pa rin siya ni Michael, habang gusto ni Bucky na makipag-usap muli kay John tungkol sa kanyang hamon. Bigla, sa labas ng pinto, may isang tingin na lumilitaw, ito ay si Oliver. Binasag niya ang bakal na pinto at pumasok upang makipag-usap kay Mr. Second. Pagkatapos noon, nag-usap sila ng kaunti, at tila sila ay magkapareho sa kanilang pagmamahal sa pakikipaglaban. Ngunit si Oliver ay lumaban para sa kanyang asawa na nagulat kay Mr. Second. Tumayo si Bucky at sinabi na mayroon silang isip na bata sa pakikipaglaban. May isang lalaki na lumalaban para sa isang bagay, may isa pang lalaki na lumalaban para sa kanyang asawa. Ang dalawang ito ay walang iniisip na lumaban upang patunayan ang kanilang sarili bilang pinakamalakas. Bago pa man siya makapagsalita, pareho silang sinuntok sa mukha. Sa puntong ito, hinugot ni Oliver ang tuwalya na binili niya mula sa bayan ng kanyang asawa upang amuyin ito. Iniisip na ito'y katulad ng presensya ng kanyang asawa. Ngunit sa sandaling ipinakita ni Oliver ang kanyang tuwalya, dumura si John dito, na nagdulot sa kanya na sumigaw ng galit at tumakbo palayo upang hugasan ito. Matapos marinig ang kwento, nalaman ni John na kasama ni Oliver ang kanyang asawa sa bilangguang ito, at tila ba siya ay lubos na nagmamahal sa kanyang asawa. Sa ngayon, suot ni Oliver ang magarbong formal na damit upang makita ang kanyang minamahal na asawa. Sa panig na ito, nagpe-prepare si John para sa laban sa susunod na araw sa pagitan nila ni Oliver. Binubuksan niya ang kanyang locker at sinasabi sa kanyang kasamahan na ibigay sa kanya ang pot na ito bago magsimula ang laban dahil may hangin at kulog sa loob nito. Sa panig na ito, palaging tinatapon si Oliver sa mukha ng kanyang asawa dahil hindi siya nakakapagpasaya sa kanya. Ngunit nananatili pa rin doon si Oliver at hinahawakan ang mga bulaklak upang humingi ng paumanhin sa kanyang asawa. Habang malapit na magsimula ang labanan, nag-uusap si John tungkol sa pot na hawak niya. May isang batang tumayo magdamag bago ang bagyo, nagtaas ng isang pot upang mahuli ang kanyang mga ambisyon. Naglalaman ito ng lakas ng mga tao sa isla, pagkatapos ay ibinigay ito ng bata sa kanya, na labis niyang pinahahalagahan. Sa umagang iyon, nagtipon ang lahat ng mga preso upang manood ng laban sa pagitan ni Mr. Second at Oliver. Lumalabas si John sa hiyawan ng mga preso habang bitbit ni Oliver ang isang malaking kama. At sa kama na iyon ay ang kanyang asawa, si Maria. Sa katawang ito, hindi sapat ang salitang mataba upang ilarawan ng sobrang taba sa kanyang katawan. Iniisip niya na tatawanan siya ng lahat dahil sa kanyang katawan. Ngunit si Oliver, na may prestihiyo, ginagawa niyang hindi makapagsalita ang preso tungkol sa kanyang asawa. Pagkatapos ay nagpe-perform si Oliver sa isang scape mula sa kanyang suit at ang kanyang suit ay nakatayo lang doon.
Binubuksan ni John ang pot na iyon na may mga ambisyon at bagyo, nadarama niya ang kanyang sarili at sapat na matapang upang simulan ang laban. Pagkatapos ay nagdedesisyon ang dalawa na maglaro ng isang laro. Pareho silang hahawak sa mga dulo ng isang piraso ng tela at saka magsisimulang lumaban. Alam din ni John na may malakas na lakas ng daliri si Oliver kapag nakakabuhol siya ng mga barya, nagdidikdik ng mga lata ng beer, o yumuyuko ng mga pako sa riles. Nagsimula na ang labanan, nang hawakan lamang ni Oliver ang tuwalya, sinuntok siya ni John ng malakas sa baba at saka sa mukha, na nagpabilang sa kanya. Hawak pa rin ni Oliver ang tuwalya ng mahigpit, habang kailangan ni John na gamitin ang dalawang kamay para hawakan ang tuwalya. Ito'y nagdulot ng labis na kasiyahan kay Oliver at tanong niya ng mapanuya, "Nagbago ka ba ng hawak?" Tumetawa si Olivia at minamaliit si John sa pamamagitan ng paghawak sa tuwalya gamit ang kanyang hinlalaki. Kinuha ni John ang isang hibla ng kanyang balbas at binaril ito sa lahat ng kanyang mata, nagpapaliit sa kanyang tanawin. Pagkatapos ay nagmadali siyang itulak si Oliver paitaas. Ngunit ligtas pa ring nakalapag si Oliver, ngunit ngayon, hawak na ni Oliver ang tuwalya gamit ang 5 daliri. Patuloy na walang habas na inaatake ni John si Oliver, na nagdulot ng malakas na pagdugo sa ilong nito. Ngunit ngayon sinabi ni Oliver na hindi na niya kailangang hawakan ang tuwalya. Tumingin pababa si John at nakita niya na inilalagay lamang ni Oliver ang tuwalya sa kanyang palad. Inilagay din ni John ang tuwalya sa kanyang palad at nagsimulang mag-isa kasama si Oliver. Ngunit habang nagwawala si John sa pagpapak, dahan-daang hinawakan ni Oliver si John at pinadapa siya sa lupa gamit ang hindi kapani-pani walang lakas. Ngunit ngayong oras na ito, tumataas ang hangin at nagtutulungan ang dalawa upang hindi maanod ang tuwalya. Sa sandaling iyon, nasa kama si Becky kasama si Maria, na nagdulot ng galit kay Oliver at sumigaw. Sabi ni Maria, "Para kanino ka gumagawa ng mga biro?" Nakita niya na masyadong nakakabagot ang kanilang labanan. Sinamantala ni John ang pagkakataong ito upang sipain ng malakas ang muka ni Oliver at durugin ang kanyang tenga gamit ang kanyang kamay. Malapit na niyang tapusin si Oliver gamit ang isang hibla ng buhok, ngunit hinawakan ni Oliver ang kanyang braso at nang tumama ito sa kanyang mga kamay ay lumipad si John patungo sa pader. Pagkatapos ay naisip ni Oliver na dahil sa kanya ay naging mas maayos ang pakiramdam ng kanyang asawa. Iniisip na tapos na ang laban ngunit hindi pa pala, nagsimula si John na kumanta ng pambansang awit ng kanyang bansa at pagkatapos ay tumayo siya at gumamit ng lupa upang mag-drawing ng mga simbolo sa kanyang mukha. Sa ngayon, nagising na si John sa kanyang kalagayan sa labanan. Dahan-daang naglalakad siya sa lahat ng direksyon niya at pagkatapos ay nagmamadaling sumulong at sinipa siya palayo. Ngunit tumayo si Oliver nang walang pag-aalinlangan. Patuloy na sumusuntok si John ng hook nang hawakan siya ni Oliver mismo sa ulo at sinuntok siya ng malakas sa lupa. Ngunit naaalala niya ang eksena ng paghihirap ng kanyang mga tao. Ito ang nagpipigil sa kanya na hindi siya mahulog. Patuloy siyang tumetayo na may kasamang slogan na "Magandang araw para mamatay." Lumalapit si John kay Oliver nang hindi niya namamalayan at nininigas ang mga kalamnan ni Oliver. Ito ay nangangahulugan na malapit na silang matapos ang kanilang laban. Sa puntong ito, tinanggap ni John ang suntok ni Oliver at siya'y natalo. Inutusan ni Oliver ang lahat na dalhin siya ng maingat sa infirmary dahil siya ay isang mandirigma. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang asawa at pumasok sa loob. Kinabukasan, wala na si John, iniwan niya ang isang liham para kay Oliver at Maria. Ang laman nito ay pera ng kanyang bansa. Tumakas si John sa pamamagitan ng isang tunnel sa ilalim ng broom closet at binigay niya kay Oliver ang band note, na nagnanais na bisitahin ni Oliver ang kanyang bansa. Sa isang bahagi ng isla sa Timog Amerika, bumalik si John sa kanyang bayan at sinabi sa lahat na pumunta siya sa Amerika para labanan si Oliver. Ngunit nabigo siya, gayunpaman, sila'y napakasaya pa rin na nag-uusap sa isa't isa na parang mga kaibigan. Kinabukasan, tulad ng karaniwan, nagtitipon ang lahat para sa roll call. Ngunit ngayong oras na ito, binagsakan ni Bucky ang mga bantay at pagkatapos ay maluwag na naglakad palayo. Gusto niyang mamis ng isang segundo upang magdeklara ng digmaan kay Oliver. Ngunit nang makalabas siya, napapaligiran siya ng punong bantay sa kanyang koponan ng sniper. Ngunit nananatiling kumpiyansa si Bucky na makakalabas siya at nananatiling kumpiyansa ang puno na hindi ito magagawa ni Bucky. Pagkatapos ay sinabi ng puno sa kanyang mga tauhan na palibutan si Bucky. Bigla na lamang nabasag ang kanyang mga salamin sa araw at iyon ay dahil sinira ito ni Bucky nang lapitan niya ito sa kanyang pagkabigla. Pagkatapos ay inutusan ni Bucky ang puno na hawakan siya sa balikat at lumabas ng gate. Ginawa niya ito dahil gusto niyang patunayan na siya ang pinakamalakas sa bilangguan. Sa sandaling iyon, nakasakay si Oliver sa isang motorsiklo para maglakad at nakita niya ang eksena. Napakagalit ni Oliver at humarap siya kay Bucky. Nagkaroon sila ng isang argumento na nagpapagalit kay Oliver ng sobra, ngunit pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit. Pinabayaan ni Oliver si Bucky na umalis at wala siyang ginawa. Kaya wala siya sa mood na maglakad sa paligid ng kalye at itinapon niya ang motorsiklo.
Kinabukasan, pumunta si Oliver kay Bucky habang nakakandado ang kanyang mga daliri. Nagyayabang si Ol na ang susunod na kanyang kakainin ay isang pagkain na may daan-daang libong calories, kasama ang mamahaling inumin. Ngunit sa halip na magalit, tumetawa si Bucky at sinasabing ininsulto niya ang isang tao na may nakakandadong mga kamay. Ito ay nangangahulugan na hindi siya ang pinakamalakas. Sabi niya habang tumetawa, ang mood ni Oliver sa panahong iyon ay nagbago mula sa relaksado hanggang sa sobrang galit. Pumunta siya sa kainan at nag-enjoy ng isang bote ng alak na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar, ngunit sinira niya ito dahil ininis siya ni Bucky. Samantala, nakakuha lamang si Bucky ng isang lagok ng tubig mula sa matanda. Tulad ng karaniwan, nagsusuot si Oliver ng bagong suit upang bisitahin ang kanyang asawa, ngunit ngayong araw na ito ay mas malungkot siya kaysa sa karaniwan dahil naaalala niya kung gaano kaganda si Maria sa lungsod noong siya'y bata pa. Ngunit mula nang magkasakit at uminom ng maraming gamot, naging ganito na ang katawan ni Oliver. Sinabi ni Maria na malapit na siya sa kanyang limitasyon, na nagpapaiyak sa kanya ng sobra. Kinabukasan, patuloy na pumupunta si Oliver sa lugar ni Bucky upang pag-usapan ang nalalapit na laban, ngunit tumayo si Bucky at sinipa si Oliver sa mukha, na nagulat sa kanya, bago siya makapagsalita. Patuloy na sinisipa ni Bucky siya sa mukha, sa sandaling ito, tinanggap ni Oliver ang hamon ni Bucky. Nagmamadali si Bucky at muli at tinamaan siya ni Oliver, na nagpadala sa kanya na lumilipad sa susunod na silid. Kaya hindi na kailangang maghintay ng 2 linggo para magsimula ang laban, magsisimula na ngayon ang laban. Ginagamit ni Bucky ang kanyang mga kalamnan para pisilin ang kanyang sariling mga braso. Madali niyang pinakikipot ang kanyang mga daliri at hinuhugot ito mula sa kandado. Nagmamadali siyang suntukin si Oliver sa tiyan, ngunit hinawakan niya ang braso ni Bucky at hinayla siya sa kanyang kwarto, na nagpapabagsak sa pader sa magkabilang panig. Hinahawakan niya ang paa at braso ni Bucky at iniikot siya na parang tuwalya, itinapon siya paitaas, at itinulak siya sa ibang mga kwarto. Bago makabawi ng kamalayan si Bucky, itinapon siya sa pinto, at isa pang suntok mula kay Oliver ang nagpadala sa kanya na lumilipad sa labas at nahulog sa lupa. Nang tumalon si Oliver pababa, nagmamadali si Bucky na sipin siya sa binti. Ngunit hinawakan niya ang kanyang binti at hindi pinapansin ang mga sipa ni Bucky. Pinipilit ni Ol na suntukin si Bucky ng malakas sa lupa, na nagpapalubog sa konkreto doon ng halos 30 sentimetro. Halos hindi na gumagalaw si Bucky ngayon, nararamdaman niya ang kanyang katawan na nagre-relax mula sa pakikipaglaban na may ganitong lakas. Ito ay tulad ng araw na lumaban siya sa kanyang ama. Sa sandaling ito, unti-unti na nagdaragdag ang dugo ng pamilya ng Hanma sa kanyang utak. Ito'y nagdudulot sa katawan ni Bucky na matuno at maghalo sa lupa. Pagkatapos, biglang tumatalbog ang buong katawan ni Bucky ng mataas, hindi ito isang talon. Ito ay ang mga kalamnan ni Bucky na itinulak ang kanyang katawan paitaas. Ang bakas ng kalamnan na hugis demonyo ay nandoon pa rin, ikinagulat ng mga gwardya na saksi dito. Sa harap ni Oliver ngayon ay ang nagising na dugo ng Hanma. Kapag handa nang muling sumalakay si Oliver, bigla siyang natamba, ikinagulat ng lahat. Nang tingnan mula sa kamera, napagtanto nila na napakabilis na tinamaan ni Bucky si Ol na nagpabagsak sa kanya sa lupa ng ganun na lamang. Sinamantala ni Bucky ang oras na iyon para kumilos na nag-iwan sa kanya na walang oras para mag-isip. Gayunpaman, sinabi ni Oliver na hindi niya kailangang samantalahin yun dahil mayroon siyang mas malakas na sandata. Pagkatapos magkaway ng kanyang kamay si Oliver, nagulat si Bucky sa eksena sa harap niya, na si Oliver sa anyo ng isang bola ng kalamnan. Biglang sumugod si Bucky ngunit bigla siyang napahinto. Iyon ay dahil may perpektong kontrol sa kalamnan si Oliver. Ito'y nagdudulot ng takot sa mga kalamnan ni Oliver na hindi mapipinsala. Agad na napagtanto ni Bucky na ito ay isang posturang pangdepensa dahil napakalaki ng mas ng kalamnan ni Oliver na nagdudulot ng pagkakaiba. Hindi nasaktan si Oliver sa kamao ni Bucky, ngunit sa kabaligtaran, hinayla ni Oliver si Bucky sa kanyang katawan, pagkatapos ay itinapon siya sa labas na tila nagkakamalay. Ngunit ngayon, nakahiga si Bucky at matapang na sinabi na natagpuan niya ang mahinang punto ni Oliver, na nagdulot sa kanya ng matinding galit upang atikihin si Bucky. Malapit na siyang gumamit muli ng bola ng kalamnan. Ngunit ngayong oras na ito, isinaksak ni Bucky ang kanyang kamay sa ilong ni Oliver, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at tinulak siya palayo. Kahit ganun pa man, patuloy na dumudugo ang kanyang ilong sa sahig. Lumabas si Michael at nagpayo kay Bucky na sumuko na sa laban dahil hindi sila pareho ng timbang. Ngunit hindi ito pinapansin ni Bucky at nagnanais pa rin na labanan si Oliver ng buong lakas niya. Nagsimula ang dalawa na suntukin ang isa't isa at nadarama ni Maria na may mali. Nagsimula sina Bucky at Oliver na suntukin ang isa't isa at naghihintay din ang mga Voyager, wala sa kanila ang sumuko sa sinuman. Bawat isa sa kanila ay mabigat na sumusuntok sa mukha ng isa't isa. Nagwawala si Bucky at tinutulak si Oliver sa sulok. Dinurog niya ang ulo ni Oliver at tinamaan siya ng direkta, na naghatid ng huling suntok na nagpabasag sa pader ng bilangguan.
Nang siya'y bumalik, nawalan na ng malay si Oliver. Nang magising si Oliver, dumating din si Maria, tinanong niya siya kung talo na ba siya, ngunit hindi siya nadismaya sa kanyang asawa. Hinihiling niya na dalhin siya sa bahay dahil pagod na siya. Pagkatapos ng araw na iyon, inihayag ni Oliver sa lahat na natalo siya kay Bucky at hindi na siya ang pinakamalakas dito. Ngunit hindi niya gusto na sa utos ay palayain ni Chief si Bucky ngayong araw, kaya si Oliver pa rin ang pinakamalakas dito. Kumukuha si Bucky ng bisikleta at ilang pagkain upang pumunta sa paliparan na may kasamang eroplanong escort sa likod. Ang Jerusalem ngayon ay kasama si Captain Stridham, binibisita ang museo ng mga sinaunang hayop. Sa parehong oras, natuklasan din ng isang koponan na naguhukay ng tunnel sa ibang lugar ang isang bagay na sobrang nakakatakot. Ito ay isang tao noong unang panahon na nangangaso ng mga dinosaur. Abangan sa susunod na episodes kung ano ang mangyayari. Salamat sa panunood,